Ito'y nagtataglay ng low-level laser light energy para sa inyong buhok at may biostimulating technology na pampasigla ng sirkulasyon ng dugo sa inyong anit. Yung light, pag tumama dun sa follicle, gaganda ang daloy ng dugo dun sa follicle. Kung gagamitin mo yung laser comb na yan, kailangan manipis pa lang yung buhok mo. Hindi pa patay yung mga follicles mo kasi baka mas mahirapan. Para naman sa mga walang panahon sa pagpunta sa gym para mag-workout, ito'y isa na namang imbensyong Pinoy. O, ang tawag dyan ay portable steam bath. Nakita nyo naman yung usok na lumalabas mula sa silyang ito. Ang gagawin nyo lang, maglalagay ka na ng kumot o kaya ay bathrobe para makulob ang usok at mauusukan ng buunin yung katawan. Portable steam bath na, di ba, para sa pagpapapayat. Kahit saan ka man magpunta, pwede mong bitbitin itong steam bath. Naisip natin to kasi nakikita natin ngayon lifestyle ng mga tao, di ba? Ang daming mataba, tapos maraming lumalabas ng mga sakit. Unang upo mo lang dito, sa first session lang ng 30 minutes, makakalus ka talaga ng 3 pounds. Kasi yung mga excess fats natin, nabuburn niya. Isang tabong tubig ang kailangang ilagay sa ilalim ng imbensyong ito. Tatakpan ang pinakaupuan. Ilang sandali lang, lalabas ng usok. Oha, sa loob lang ng 15 minutes, tumatagaktak na ang kanyang pawis. Mas feeling ko mas nag-lose ako ng weight at mas na-maintain ko yung figure ko. Si Maria Garcia, miyembro ng Filipino Inventor Society. Nakapatent na sa kanyang pangalan ng imbensyong ito. Oha, bawal kopyahin. Siyempre, pwedeng gamitin. Sadyang ginawa niya para sa health and wellness ng bawat Pilipino. Tangkilikin at suportahan po natin ang gawang Pinoy dahil ang dami pong matutulungan nito at makakapagbigay ng trabaho sa kapwa natin Pilipino. Susunod, dating teleserye actor, nag-tricycle driver daw sa Cavite. Bakit ka napunta sa lansangan? Hindi mo naisip na masama na yung impluensya sa'yo ng grupong yun. Paano nga ba bumangon ang artistang dating palaboy? Ang kanyang kwento sa pagbabalik ng Rated K. Matapos mawala sa eksena sa showbiz, naranasan ng dating artista na ito ang maging tricycle driver at palaboy. Yan ang dating teen star na si Angelo Ilagan. Tatapusin na ang pananahimik at sa kanyang pagbabalik ay muli siyang hahangaan dahil bawi na wagi. Sa lansangang ito ng Rosario, Cavite ay naging bahagi ng madilim na nakaraan ng dating teen star na si Angelo Ilagan. 12 anyos siya nang mamulat sa tunay na mukha ng buhay. Bakit ka napunta sa lansangan, Angelo? Iniwasan ko na po yung stepfather ko na. Kasi lagi akong bubuhatan ako ng kamay minsan. Yung una, parang hindi niya matanggap na meron siyang stepfather. Palibasa na matigas niya ang ulo nga noon. Tapos nakikita na medyo hindi niya maganda yung ginagawa. Kasi talaga, napapalo talaga. Lumaya si Angelo. Nagpalaboy-laboy. Hanggang sa ginamit sila ng sindikato para magnakaw. Snatcher noon niya, nag-upload ng cellphone. Hindi mo naisip na masama na yung impluensya sa'yo ng grupong yun? Hindi ko po talaga naiisip na masama na po pala yung ginagawa ko kasi doon po ako kumukuha ng kabubuhay ko nung nasa lansangan ako. Mabuti hindi ka naman napunta sa drugs. Hindi naman po. Nakikita ko ang daming napapraning na pag-alagala ng sakali. Meron pa bang namumuo na pangarap sa isip mo nung mga panahon na yon? Na iinam pa yung buhay mo? Wala po akong nabubuong kahit na anumang pangarap. Tuluyan na rin napabayaan niya ang pag-aaral. Ang naabot ko po sa school noon, grade 5 at ilang ulit po akong nag-grade 5 noon dahil yung mother ko po, hindi po sumusuko sa akin. Hindi ko na po naisip na kung ano yung ibig sabihin ng pangarap. Siyempre ako bilang nanay, nasa maloob ko na awa ko sa anak ko. Hindi ko naman siya pinalaking magnanaaw. Dahil wala naman din siya kasama sa anak ko na yan. Siyempre sa magulang yung sabihin mo magnanaaw ang anak mo, di ba? Anong
pakiramdam ng 13 anyos o 12 anyos na kinulong? Mahirap po, no? Kahit sabihin yung 1 oras, 2 oras lang ako nandun sa loob. Dahil nga 12 anyos pa lang siya nang mangyari ang krimen, hindi siya pwedeng makulong ng matagal ayon sa batas tungkol sa juvenile delinquency. At dito na nga sakaling ito mismo sa Cubao, Quezon City napadpad si Angelo mula sa kanyang pagkakapiit o pagkakakulong sa Rosario, Cavite. Dito na rin nabuo ang pag-asa ng buong mag-anak na sana dito sa Maynila ay maitutuwid na ni Angelo ang landas ng kanyang buhay. Tinubukan niyang magtinda ng sigarilyo kaysa bumalik sa pagiging isang palaboy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala niya ang talent manager na nagbigay ng pagkakataon kay Angelo na pasukin ang showbiz. Uy, pwede ka maging artista. Sayang ng itsura mo. Gusto mo, sama kita sa mga talents ko? Tutulungan kita. Oo, talaga? Oo. Na-excite po ako, pero nung una kasi hindi ako makapaniwala eh. Dahil nga po sa... Hindi ko alam kung ano po kasi yung itsura ko nun eh. Dahil hindi naman ako tumitingin sa salamin nun. Nang malaman na tsuhin pa pala niya ang yumao at premyadong aktor na si Jay Ilagan at naungkat na sila ang pinakamahirap sa prominenteng pamilya Ilagan sa showbiz. Pero hindi niya ikinahihiya ang pinanggalingang buhay. Saka pong ham sandwich, tsaka isang orange juice. Taong 2005, bida agad siya sa isang indie film na Sanong Banggi. Sorry ho. Takot ako na baka hindi ko magawa to. Nagtuloy-tuloy na ang swerte nang kasama siyang inilunsad sa Star Magic Batch 13. Sumabak sa acting sa primetime teleseryeng Mga Anghel na Walang Langit. Kita dito sa pamamahay. Akin mo rin pala ako? Mahal na mahal ko po si Dorina. Doon ka talaga nakilala, Angelo, ano? Opo. Kasi nakikita ka talaga sa telebisyon. So, anong pakiramdam mo noon? Feeling ko po noon, sikat na ako, tapos hindi na ako babagsak. Sa pagiging artista, natikman niya ang ginhawa sa buhay. Feeling ko rin no, na hindi nila ako kaya na tanggalin sa showbiz. Dahil nga po, kailangan nila ako para gawin yung teleserye na yan. So, parang lumaki ang ulo mo, Yun po kumbaga. yun. Yung point ko po is talagang lumaki po yung ulo ko. Nagkaroon po ako ng bisyo dati, nalapit po ako sa mga babae. No? So doon po rin ako nasira. After 1 month po na matapos yung Mga Anghel na Walang Langit ni-release, nag-sign na po ako ng release contract sa ABS. Tapos wala na talagang Wala dumating. na po. Ingay na issue sa kanya noon ay yung palaboy na daw, hindi raw sumisipot sa taping, associate na siya sa mga lalaki, parang kapwa lalaki, na parang ganyan, intriga siya, tapos yun ang nagbibigay sa kanya ng parang nagbubuhay sa kanya. Hindi naman klaro kasi syempre nasusulat lang siya, no? So walang evidence, so lumalabas na parang usap-usapan lang siya noon. Saan nga ba siya pinagpad ng kapalaran matapos mawala ng kinang ang kanyang pangalan sa showbiz? Subaybayan ang kanyang kwento sa pagbabalik ng Rated K. Kung ganyan ka lang ng ganyan sa akin, magkakasundo tayo. Biglang sumikat noon ang baguhang artista na si Angelo Ilagan. Pero makalipas lang ang mahigit 1 taon, nabalian siya ng pakpak at hindi na nakalipad. Ako personally sabi ko, hindi ko na kaya yung pagmamanage sa kanya. Nagpaalam din ako kay Mr. M. Tapos doon sa Star Magic, medyo nahirapan din silang i-handle. Sa kanyang pagkawala sa showbiz, namasukan siya bilang messenger pero sadyang kinakapitan ng kamalasan sa buhay. Napagbintangan naman siyang nagnakaw sa opisina. Ginagawa ko ng video, nagbibintangan pa ako nagnanakaw. Hindi na nito napatunayan, umalis na siya sa pinagtatrabahuhan. Nagbalik siya sa lansangan ng Cavite, namasukan naman bilang isang tricycle driver. Ano naman ang pakiramdam na dati kang sikat? Di ba pinapanood ko sa teleserye araw-araw biglang magta-tricycle driver ka ulit? Masakit po kasi
Dati akong meron eh. Tapos nung naging tricycle driver po ako, ang kinikita ko po nun, 200. A night, siyan po, 100 pa. Tapos may mga maririnig ka pa. Tinatanggap ko na lang po kasi ito na yung buhay ko eh. So hindi ka na lang kumikibo kapag pinag-uusapan kang ganyan? Nilalaksan ko na lang po yung music para hindi ko na lang po marinig kasi nakaka-degrade din po. Pero doon po ako kumikita eh. Wala po ako magawa. Yung napapanood ko lang to sa TV, tapos driver. Tinanong ko po kung ba't anong nangyari, kung bakit naging driver na lang siya, ngumiti na lang siya. Nang matauhan, humingi ng kapatawaran sa mga pagkakamali. Iibahin ko na po yung attitude ko sa lahat po ng mga nakakataas sa akin. Matututo na po akong gumalang sa kanila. Lalong-lalo na po kailangan po on time na ako palagi. At kailangan po yung professionalism gawin ko na po talaga. Higit sa lahat, ang araw nito ay pasasalamat natin sa ating mga magulang. Makalipas ang halos isang dekada, nagbukas muli ang showbiz kay Angelo. Alam niyo, Tang, swerte namin sa inyo. Hindi lang kayo kapatid sa amin. Tatang at nanang pa. Hanggang sa may nakilala siyang nagtiwala sa kanya at tumulong para lubusang makabangon. Nakita ko na yung tao to, sabi ko mayroong potential. Nilayout ko sa kanya kung paano niya ma-achieve yung dreams niya. Ang feeling mo parang nagbukas ulit ang langit, bago na namang pag-asa, pagkakataon, ganun ba yun? Ito na po yung pinaka-last chance ko na dapat kong hawakan panghabang buhay. Nung napasok po ako sa kumpanyang to, alam ko, Diyos po yung sumasagot sa lahat ng dalangin ko kung bakit po ako natirito ngayon. Nitong Hunyo, naging shareholder na si Angelo sa international online business. Pero kinakaya mo yung trabaho kahit hindi ka nakatapak ng high school. Kayang-kaya ko po yung trabaho. Minamarket ko po sa mga tao. Pinapaliwanag ko po yung negosyo sa kanila. Galing ha? Totoo ha? So siguro nasa abilidad na lang talaga yan, Pangarap din po para sa pamilya. Pangarap din po para makatulong din po sa mga taong mahihirap na katulad ko. Sobrang nakaka-inspire yung story niyan. Yung narinig namin kasi sa batang edad, naranasan niya lahat ang hirap. Naipagpatayunan niya ng tindahan ng kanyang nanay at natutunan na niya rin ang mag-ipon para sa kinabukasan. Ba't ka naman naluluha? Kasi po parang naisip ko lang yung buhay ko dati. Ngayon, nandito na ako. Tinulungan ako ng kumpanya, nagkaroon ako ng kotse, kumikita ako ng maganda ngayon. Nagagawa ko po yung gusto ko para sa pamilya ko. Totoo. Opo. Iniisip ko pa rin po ngayon na lesson para hindi ko na po balikin sa dati. Yun po yung nagiging gabay ko, lalo-lalo na po sa pagbalik sa showbiz. Anong pinakamahalagang leksyon na natutunan mo? Hindi mo kailangan gumawa ng masama para kumain, kumita ng pera, para lang sa lubo mo. 23 anyos pa lang si Angelo. Malayo pa ang mararating sa buhay ng dating bida. Hanggat may hininga ka po, may pag-asa pa po yun. Magdasal ka lang po sa Diyos dahil siya lang naman po yung makakatulong sa inyo. Tatagan mo lang yung loob mo. Gawin mo lang yung tama. Makakabangon ka po sa pagkadapat. May mga tao bang malasakit sa iyo? O mga kaibigang taos-puso ang pagtulong? O mga kapamilyang naging katuwang sa mga hamon ng buhay? Panahon na para magpasalamat sa kanila. Ipadala sa amin ang inyong kwento at maging bahagi ng 10 taon nating pagiging magkaibigan, magkabaligtaan at magkakampi. Bumisita sa aming Facebook page para sa karagdagang detalye. Magkasama nating buuin ang kwento natin. Oh ha, hindi lang yan ang mga kwentong kaya naming ibigay sa inyo. Marami pang kasunod, kaya tutok lang linggo-linggo. Ako po ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi Corina Sanchez. Hanggang sa susunod na edisyon ng inyong paboritong kakwentuhan tuwing linggo ng gabi. Ito ang Rated King.